Hello mga ka-Android Feel, quick review lamang tayo dito sa pinakabagong Samsung Galaxy A56 5G na inirelease sa market ngayong March 2025. At ang phone na to ay nagkakalaga ng 25,990 pesos. At meron itong variants na 8GB of RAM, 256GB of internal storage. Now pagdating sa design ng phone na to, mas manipis ng konti compared doon sa kanyang predecessor. Kaya naman mas magaan at napaka-komportable nitong gamitin o dalhin. Next, pagdating naman sa screen size nito, kung dati ay nasa 6.6 inch lamang ang sukat, ngayon ay in-upgrade na at naging 6.7 inch ang sukat. Kaya naman mas malapad yung viewing experience natin dito. Next, isa sa naging upgrade na ginawa ni Samsung ngayong taon ay ang charging speed nito. Kung dati ay 25 watts lamang ang charging speed ng mga mid-range phone ni Samsung, finally in-upgrade na nila into 45 watts. Kaya naman aasahan natin na mas mapapadali na lang yung paghihintay natin na ma-full charge ito. Okay, pagdating naman sa processor ni Samsung Galaxy A56 5G, meron itong latest Exynos 1580 4nm. At sana maganda din ang chipset nito at walang maging heating issue kagaya doon kay Samsung Galaxy A55 5G na may Exynos 1480 4nm chipset. So far, wala namang naging thermal issue at maganda naman ang kanyang naging performance. At pagdating naman sa Antutu score na na-research natin ay pumalo ng 900,000 yung naging score nito sa latest Antutu app. At sigurado ako na pwede ito gamitin sa mga heavy games, multitasking at iba pa. Next, pagdating naman sa software ni Samsung Galaxy A56 5G, may latest OS na Android 15 One UI 7.0 and may 6 years major update. So yun yung isa sa biggest advantage pagdating dito kay Samsung. Moving on, pag-usapan naman natin ang cons ng phone na to. Una dito, yung storage nito ay hanggang 256GB lamang. Sa nakikita nyo na 2 nano SIM card na lamang ang pwede natin ilagay dito. Hindi na expandable or wala na itong slot para sa micro SD card. Next, yung camera naman nito from last year model na may 32 megapixel front-facing camera, ngayon meron na lamang itong 12 megapixel selfie camera. At hindi lang yon, isa pa sa na-notice ko dito, yung video recording naman nito sa front-facing camera ay limited na lamang hanggang 4K at 30 frames per second. Hindi kagaya doon sa last year model na Samsung Galaxy A55 5G na may 4K at 60 frames per second video recording. So ayun lang muna mga ka-Android Feel at sana nakatulong ang video ito and see you on my next review.